Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpatawag ng special session sa Kongreso para sa pagpasa ng mga nakabingbing panukalang batas. Ilang senador nanawagan sa gobyerno na maglabas ng pondo para sa pabahay at rehabilitasyon sa mga lugar na winasak ng lindol sa Mindanao. Pangulong Marcos nagpaabot ng pagbati kay US President Donald Trump sa pagdiriwang nito ng ika-80 kaarawan. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Nagpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session sa Kongreso na gaganapin sa June 17. Ito ay para maipasa ang ilang mahalagang panukalang batas sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa tulad ng krisis sa enerhiya, epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa bisa ng Proclamation No. 1318 na inilabas ng Pangulo ngayong Lunes, iniutos sa mga mambabatas na pag-aralan ng ilang panukalang batas na nakabinbin hanggang ngayon. Ilan sa mga ito ang National Center for Geriatric Health Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act, Anti-Political Dynasty Law at Presidential Merit Scholarship Program. Ilan naman sa mga batas na planong amyendahan ang Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act at Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ayon kay Marcos, may mga panukalang kailangang ipatupad para sa kapakanan at proteksyon ng mga pamilyang biktima ng lindol, gayon din ng mga estudyante, senior citizen at iba pang vulnerable sector. Nanawagan siya sa mga mababatas na isantabi ang mga hidwaan sa politika at pagtuunan ng pansin ng mga pangailangan ng taong bayan. Iminumungkahi sa Senado ang paglalaan ng pondo para sa pabahay at rehabilitasyon ng mga komunidad na winasak ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, makikipag-ugnayan siya sa Department of Human Settlements and Urban Development para malaman kung aling mga programa ang makakatulong sa mga nawasak at di matirhan ang bahay. Sa pagbisita niya sa General Santos City at Sarangani Province, ibinalita niyang nasa 500 kabahayan sa Barangay Hikban sa Jensan ang napabalitang nawalan ng tirahan. Inihain naman ni Senator Joel Villanueva ang Senate Resolution No. 447 kung saan nananawagan siya na maglabas ng sapat na pondo para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Giit ni Villanueva, higit na suporta pa ang kakailanganin lalo na sa mga nasirang infrastruktura tulad ng mga eskwelahan, ospital at negosyo. Nagbabala rin siyang maantala ang agrikultura, pangisdaan, transportasyon, kuryente, patubig at komersyo sa buong bansa kung hindi agad masusolusyonan ang pinsalang idinulot ng lindol. Batay sa pagsusuri ng mga otoridad, mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng mga napinsalang infrastruktura na sinira ng lindol. Samantala, nahigpit ng seguridad ng Philippine National Police sa mga lugar na nawalan ng kuryente dahil sa lindol. Iniutos sa kapulisan sa Davao Region at SOCSERGEN na maghigpit ng pagpapatrolya sa mga komunidad, commercial establishments, ATM site, gasolinahan at iba pang mahalagang establishmento. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., ito'y para mapigilan ng krimen at maprotektahan ng mga apektadong residente lalo na sa gabi. Naantala ang serbisyo ng kuryente sa Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Sur, South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Marcos kay United States President Donald Trump sa pagdiriwang nito ng ika-80 kaarawan noong June 14. Sa kanyang Facebook post, hinihiling ng Pangulo ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay ni Trump sa mga darating na taon. Kinilala rin ni Marcos ang impluwensya ni Trump sa domestic at international affairs. Sa ilalim anya ng pamumuno ni Trump, patuloy na nauhubog ang Estados Unidos tungo sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Umaasa din si Marcos na patuloy na lalalim ang matagal ng alyansa sa pagitan ng Maynila at Washington. Sa balitang pangkalakalan, umabot sa 279.135 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR nitong Mayo 2026. Mas mataas ito ng 14.15% o 34.61 billion pesos kumpara sa naitalang tax collection noong Mayo ng nakarang taon. Nalagpasan din nito ang target tax collection para sa buwan ng Mayo na 279.056 billion pesos. Sa kabuuan,
Pumalo na sa 1.434 trillion pesos ang koleksyon ng BIR mula Enero hanggang Mayo ngayong taon na mas mataas ng 74.5 billion kumpara noong 2025. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang mataas na koleksyon ng ahensya ay dulot pa rin ng pinalawig na income tax return filing at patuloy na pakikiisa ng mga taxpayers sa pagtupad ng kanilang obligasyon. Samantala, inununsad ng Department of Agriculture ang isang programang nakatuon sa pagbuo ng mga animal vaccine na gawa sa Pilipinas upang protektahan ang livestock industry at palakasin ang food security sa bansa. Ngayong araw, pinangunahan ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pirmahan ng isang kasunduan na magtatatag ng Animal Vaccine Development Program. Ito'y sa pakikipagtulungan ng DA National Livestock Program, Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center at Central Luzon State University. May kabuang pondong 140.9 million pesos sa loob ng 3 taon, layunin ng programa na makabuo ng bakuna laban sa ilan sa mga pinakamapaminsalang sakit sa livestock sector tulad ng African swine fever at foot and mouth disease. Target din itong palakasin ang kakayahan ng bansa sa pananaliksik at innovation para sa kalusugan ng mga hayop. Ayon kay Tiu Laurel, ang magagawang bakuna sa Pilipinas ay magkakaroon ng advantage kumpara sa mga imported vaccine dahil maaari itong iangkop sa mga mikrobyong matatagpuan sa bansa na siyang magpapataas ng bisa nito laban sa paglaganap ng mga sakit. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.